Isa ka rin bang mother na kagaya ko? Well, in my case, I'm a stay-at-home mom. And most of the time, we feel overwhelmed na ang dami-dami nating dapat gawin. Hindi natin alam kung anong uunahin natin. So, every day, gigising tayo. Do you feel the same feeling na, oh my God, babangon na naman ako. Umpisa na naman ng mga endless chores na kailangan kong gawin, mga tasks na kailangan kong i-accomplish for that day, mga pinapagawa ng mga kasama natin sa bahay, of course, mga ine-expect ng mga anak natin na gagawin natin, ng asawa natin. Marami, di ba? Every single day, pagbangon natin, endless na yung list ng mga gagawin natin, mga to-do list. Kaya nga minsan, I have a feeling, nako, eto na naman, another day na mapapagod ako, another day, parang nagtatrabaho ka rin, di ba? Minsan, mas grabe pa nga eh. Minsan, yung 9 to 5, at least 9 to 5 lang, di ba? Pero, yung stay-at-home mom, naku, hindi. Umpisa sa umaga, hanggang sa gabi yun. But, hindi ko naman binibelittle yung mga working moms. I know you also have struggles in different form nga lang, di ba? So kung stay-at-home mom ka, I'm sure nafe-feel mo rin na sometimes you feel defeated. You feel overwhelmed, you feel like a failure. And yung mga gagawin sa bahay, kung wala kang maid, it seems endless, di ba? It seems endless, it seems routinary, it seems nakakakurta na ng utak kasi yun at yun din eh. Tapos minsan pa nga, mas grabe pa pag may sira sa bahay, pag hindi gumagana yung microwave, or pagka may butas yung may nagli-leak sa pipe or sa tap water, mga ganun. Nakaka-tense. Kaya sometimes we feel like overwhelmed, we feel like a failure, ano ba to, parang ang hirap-hirap naman. Although, syempre, hindi maaalis sa atin yun. Although, I know you're all thankful, you're all masisipag, mga resilient, ang marami sa ating mga mother. Kaya lang, minsan, hindi natin maiwasan yung ganung feeling, di ba? Alam ko, yung mga iba sa inyo, may mga maliliit pang mga anak na kung minsan, di ba, ang iingay, minsan sabay-sabay pa silang umiiyak, or hindi natin maiwasan, mga nag-aaway-away. So talagang nakakapagod sa utak. Tapos, marami pa yung mga assignment, marami mga projects. At yung mga iba naman sa inyo, may mga teenager na rin. Iba rin naman ang mga challenges pagka teenager, di ba? Kaya, ay nako, kagaya ko, naglakihan na yung mga anak ko, mga nasa university na, at meron pa akong isang teenager na natitira dito na kagaya ko. Pero in retrospect, alam mo, yung mga pinagdaanan ko noon, hindi ko alam kung paano ako nakasurvive na 4 na anak, tapos nag-aabroad yung asawa, tapos halos, single mother na rin ako noon. Pero although nasa abroad yung asawa ko. Kaya nga tayo mga mothers, alam ko may kanya-kanya tayong mga struggles, may kanya-kanya tayong mga storya, na kung minsan, di ba, we feel depressed, we sometimes feel na napag-iiwanan tayo kasi yung mga counterparts natin na patuloy sa kanilang career, patuloy na nagpo-focus sa kanilang mga advancements sa labas ng bahay, may mga reward, may mga sweldo, may mga samantalang minsan, we feel so defeated, we feel so like the bite na left behind na tayo. Sa kabilang banda naman, kung ikaw naman ay working mom, alam ko na napakahirap din. Kasi sometime in the past, nag-work din ako, malilit pa yung anak ko, ako naghahatid lahat, tsaka ako pumapasok sa trabaho. Napaka-stressful, lalo na sa traffic, di ba? So, I know, lahat ng mga mothers, we all have our own share of struggles, of difficulties na sometimes truly we can say it's an impossible job description para sa ating mga mothers. So stay at home mom ka man or nag-work, I know pare-pareho tayo. Our job as a mother ay napaka-imposible.
Kung iisipin mo lang lahat ng gusto nating magawa, gusto nating mangyari, gusto nating accomplish ng ating mga anak at mga pamilya, kung iaatang natin lahat sa atin, sa kakayahan natin, ay talagang napaka-imposible, di ba? So there are times you're feeling depressed, unappreciated, overwhelmed, parang hindi mo na kaya, ano ba to, walang tigil. Walang tigil ang mga to-do list, walang tigil yung mga task, walang tigil yung mga may sira sa bahay. At minsan, nabiblame pa tayo pag may masamang nangyari sa mga anak natin, di ba? Or nagkamali, or nagkaroon ng aberya. Tayo ang nabiblame kasi tayo yung nagmamanage, di ba? So if you're a mom like me and you've come across this video, I just wanna tell you na wag mong entertain yung mga thoughts na ganyan. Wag mong entertain yung mga negative things na nararamdaman mo na wala kang na-accomplish or napaglipasan ka na ng panahon or like you did the wrong decision. No, wag. Kasi nilagay ka ng Diyos sa posisyon na yan to accomplish His greatest purpose here on earth. Huwag mo masyadong isipin yung mga standard na sinasabi sa atin ng society, na yung standard kung paano ka dapat maging pagka if you're a woman or a female. Hindi lahat pwedeng maging career woman. Hindi lahat pwedeng magbuhos ng kanilang atensyon sa mga business or sa kanilang career. Hindi lahat. I know, ang pinalaki sa ating mindset ng culture natin is para maging successful ka, kailangan kumikita ka ng marami, kailangan by this, at certain age, meron ka ng mga properties, at kailangan, you know how the society thinks a successful mom or a successful woman should be. Huwag mong isipin yon dahil iba ang standard ng society, iba ang standard ng world sa standard ni God. Sa standard ni God, hindi kailangan maging perfecto tayo. Hindi kailangan matapos lahat natin ng mga gawain sa bahay in a day. Hindi kailangan sobrang linis ng bahay natin. Hindi rin kailangan na sobrang tatalino at very accomplished yung mga anak natin. Hindi rin kailangan na sobrang sarap ng mga luto natin at napaka organize lahat ng mga gamit natin. No, hindi tayo super woman. Hindi tayo in-expect ni God na maging perfect. Ang gusto lang naman ni God, kaya gumawa siya ng mga mothers, ay para magkaroon ng extension, magkaroon ng vessel na kung saan gagamitin niya para yung love niya mag-flow, ma-channel through the presence of mothers. Kaya through us, mga mothers, napapadama ni Lord kung paano yung unconditional love. Napapadama ni God sa atin kung paano, how it feels to be loved, to be nurtured, to be shown patience, or to be shown forgiveness. Tayo ang ginagamit ni God para mapalaki natin ang mga anak natin, at from generation to generation, mapadama ni Lord kung paano talaga ang selfless love or unconditional love na tinatawag, para magkaroon tayo ng model. It will serve as a model kung paano yung pag-ibig ni God sa Kanya. So, in every little ways, even in mundane things, napapakita natin yan sa mga anak natin, di ba? No matter how dirty our surroundings, hindi natin naayos yung mga yung bahay natin, kahit na hindi perfecto yung pagkain na hinahanda natin, still napapakita natin yung love, yung discipline. God also wants to show His way to discipline our kids, right? So tayo mother and also fathers, may mga role din ang father sa ganyan. So, but most importantly, tayo ang nilagay representative niya para magkaroon ng pagmamahalan, nurturing na presensya or spirit dito sa
bawat pamilya from one generation to another. So, napaka-importanting role yon, di ba? Napaka-importanting mission yon. So, although we will feel like it's a mission impossible, but God will give us the ability, at saka God will give us the wisdom and the patience and the kind of love na kailangan natin para magampanan natin yung mission natin. So, don't despair. Just be a mother. Just be present and just be, try your best to impart all these qualities. Pakilala natin sa mga anak natin yung mga values na dapat nilang malaman to raise them up as responsible, loving kids na mapagmahal din, patawad din, na kagaya ng mga values na gusto ni God na i-impart sa atin. I-impart din natin sa mga anak natin. At yung mga anak natin, pag sila naman ang naging parent or naging mother, sila naman ang magpapasa ng mga values na yon. So, from us, dumadaloy yung pag-i-implant or pagtatanim ng mga ganong mga values ng pag-ibig, values ng patience, values ng forgiveness, values ng faith. Tayo ang nagpapasa yun from one generation to another. Kaya hanggang ngayon, intact pa rin ang institusyon ng family, di ba? From Adam and Eve hanggang sa panahon natin, andito pa rin ang institusyon ng family, andito pa rin yung institusyon at mga roles ng mother na ginagampanan natin para maging mataguyod naman natin yung mga generations na susunod pa sa atin. O di ba, ang laki-laki at napaka-honorable ng role na yon as a mother na inatang sa atin. So I just wanna encourage all the mothers out there, don't despair. Huwag kayong ma-depress, huwag kayong ma-overwhelm, huwag kayong susuko. So lahat ng mga sakripisyong ginawa nyo, lahat ng mga pagpapasensya, lahat ng mga pagtitiis, lahat ng mga minsan masasakit na salita na tatanggap natin, at minsan wala pang mga appreciation, lahat yon nakikita yun ni Lord. Lahat yon counted as a service to our God. Yun ang purpose na binigay niya sa atin, to become a mother, to be, the light of the house, the home. So, lahat yon nag-glorify ang pangalan ni Lord. It's actually a great honor to partner with God for His will to be done here on earth. To all mothers out there, don't despair. Huwag kayo makikinig sa mga bulong-bulong ni Satanas. Let's continue to strengthen ourselves. Let's continue to have faith in God. Let's continue to partner with God and bringing and raising up our family, our kids, and producing godly kids, godly generation para sa future. Continue to love in our own unique way. Let's continue to be present sa ating mga pamilya, sa ating mga anak. Pakita natin sa kanila kung paano ang pag-ibig ng Diyos, kung paano ang pagpapatawad ng Diyos, at kung pakita natin sa kanila kung paano magpakita ng kindness, kabutihan sa ibang tao, at pagbibigay or compassion. Yan ang pinaka-highest calling nating mga mothers. God is calling us to partner with Him to build His kingdom here on earth. Kaya, don't despair, don't belittle yourself anymore. If we put our faith in our God at hindi tayo aasa lang sa sarili nating kakayahan, makakayanan natin lahat kahit mission impossible ang pagiging isang mother. But this is our highest calling, to serve God, to please God as mothers of our family. So to all mothers out there, let's serve God, let's please God, let's glorify our God through being a mother in our own unique way. This is all for now, mga momshies. Usap tayo ulit next time. Bye!